kababayan, isa ring malapit sa mga Duterte. Etong si Cynthia Villar, nahuli po ang kanyang pagtataray mga kababayan at panunugod po kay Councilor Mark Anthony Santos. Nahuli kam. At itong pagsisinungaling ni Cynthia Villar, alam naman natin to kung gaano katapang to eh. At gaano kahambog. Di ba? Mayapang to eh. Yung mga Villar, kaya nga hindi po natin iboboto ito. Mga mangga ito eh. Diba? Pero sa pagkakataong ito, sa kanyang pagsisinungaling, ay sinagot din po ito, mga kababayan. Yung pagsugod niya, ay sinagot po yan ni Councilor Mark Anthony Santos. At ang sinabi nito, napakasinungaling daw po ni Cynthia Villar dahil iniiba niya ang kwento. Ito, pakinggan natin. Masayo na ulit si Roque. Ayan. Sa mga balitang pambansa, itinanggi ni Senator Cynthia Villar na sinugod niya ang makakalaban niya sa pagkakongresista na si Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos sa isang simbahan. Sa kumakalat ngayon na video, makikitang pinuntahan ni Senator Cynthia Villar si Santos sa kinauupuan nito habang nasa loob sila ng simbahan. Hindi rinig ang sinabi ng senadora sa konsehal, pero ayon kay Santos, minura siya ni Villar at pinagbintangang sinisiraan ng kanilang pamilya. Itinanggi naman ito ni Villar sabay giit na masyado lamang daw maganda ang performance niya kaya marami raw siyang kritiko. Maganda lang daw ang performance niya kaya marami daw siyang kritiko, mga ka-GP Natics. Kung titingnan niyo po itong video, tingnan niyo, kahit wala po yan audio, tingnan nyo yung fighting stance ni Cynthia Villar, di ba? Si Mark Santos po yung nakaputi, mga ka-GP Natics. Ito, tuturo ko sa inyo. Ito si Mark Santos. Ito si Cynthia Villar. Ayan po sabi niyang ganon, hindi raw niya po sinugod. Magkatabi daw po sila, yan ang sinasabi. Hindi ko siya sinugod, magkatabi lang kami. Kumbaga kasi di ba, sa simbahan, alam po natin yan, di ba, ang gagawin dyan, ito ay nangyari daw po nung November 13, linggo. Tapos ngayon, sa simbahan, may upuan, di ba? May doon sa kabilang side, tapos dito sa side na to, or minsan tatlo. Di ba? Sabi ni Villar, magkatabi daw po sila ng upuan, mga ka-GP Natics. Magkatabi daw sila. Di ba? Magkatabi daw sila. Ang sinabi naman nito ni Mark Santos, hindi kami magkatabi. Ito po, yung pahayag niya. Senator Cynthia Villar has again figured in a video that has gone viral. She was seen approaching Las Piñas councilor Mark Anthony Santos inside a church, briefly having an interaction with him and then leaving. Though the video had no clear audio, Santos later said that she cussed him out. The senator has denied this, saying she was just positioned next to Santos, but admitted that she warned him not to come near her or even try to shake her hand. Vice Mayor April Aguilar-Neri, the niece of Senator Villar, was also there, and she appeared taken aback by Villar's actions and stepped away from the pew. Di ba? Ayun nga, nakita nyo yung pamangkin mismo ni Villar, mga kababayan. Talagang umiwas siya. Talagang she was really shocked. Di ba? Gumanon siya, As you can see in the video. Now, this incident reportedly happened inside the Our Lady of Fatima Church in Las Piñas way back on October 13, 2024. October 13 pala. I stand corrected. But it was only posted on social media on November 16. Both Villar and Santos are gunning to become representative of the Lone District of Las Piñas in the 2025 midterm elections. Alam mo, nangyayari dito siguro, mga ka-GP Natics, no? Hindi siguro inaasahan ni Villar. Kasi, ang totoo niyan, tiningnan ko yung background nila. Etong si Mark Anthony Santos, na counselor ngayon, ay
under din yan ng mga bilyar dati. Kasama nila sa lineup. Kasi si Cynthia Villar, ang kanyang pagkadalaga ay Aguilar. Tapos si Manny Villar ang totoong bilyar, di ba? Siya ang totoong bilyar. So napangasawa niya lang itong si Cynthia na isang Aguilar. O nakita ko po sa lineup nila dati itong si Mark Anthony Santos. Ngayon, si Mark Anthony Santos ay lalaban po ng kongresista ng Las Piñas. Ito naman si Cynthia Villar dahil nga naka 12 years na siya dyan sa Senado, na sabi niya maganda raw yung performance niya, pero sa lahat ng nakita ko, highlight lang yung puro pang-aaway niya eh. 'Di ba? Puro pang mamaliit sa mga mahihirap, sa maliliit na tao. Ngayon, dahil si Camille Villar naman ang aakyat sa Senado at hindi na pwedeng mag-re-elect itong si Cynthia sa Senado, ay pupunta naman siya ngayon sa Kongreso. Tingnan nyo kung gaano kaganid. Matanda na, super duper, ayaw pang ibigay yung pagkakataon sa iba. At ang tingin ko na nangyari dito ay dahil parang itong si Mark Santos or Mark Anthony Santos ay malakas ang loob na labanan sila. Hindi niya akalain na merong lalaban sa kanila. 'Di ba? Parang tingin niya siguro sa sarili niya, kami ang hari, kami ang reyna dito sa Las Piñas, tapos kakalabanin mo kami. Oh. And we have with us on the show Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos to get his side of what happened inside that church. Good evening, Councilor Mark. Welcome to The Big Story. Good evening, ladies. Okay. Oh. Councilor Mark, I'm sure you heard what I just read, our report. I'm sure you've also heard what Senator Villar had to say. What would you have to say about all that? What really happened? Actually, when I watched the statement of Senator Villar, she was saying that magkatabi daw po kami Aha. doon sa church. Aha. So hindi daw po ako niya sinugod. But if you will check the video, she was sitting on the other side Aha. of the pew. Yung bench sa kabila. So, yun po ang nangyari talaga. Hindi po nakita ng video yung una because this is not the first time that we met inside the church. Every time po na nagkakasabay kami, I approach her and greet her. And this time, yung fifth siguro encounter namin ngayon, nung kinamayan ko po siya, sabi niya po sa akin, huwag mo na akong kakamayan kasi sinisiraan mo yung pamilya ko. Oh, and then I went back to my seat, and then after sitting down, tumayo po ulit siya, and then sinugod niya po ako. Oh, And then diba? yun na po, yun na po, nagulat po yung si Vice Mayor April doon. So kitang-kita naman po yung reaction ni Vice April. So Okay, yun po ang nangyari. Oh, di ba mga ka-GP natin, sabi ni kanina nung unang video, sinabi ni Villar, I was sitting after, parang ako ay nakaupo kasunod niya. Magkatabi lang nga sila mga kababayan. Hindi ko alam kung beside or nasa likod lamang. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ni Villar. Pero ayon kay Councilor Mark Santos, Villar is really coming from the other queue, sa other bench. Doon siya nakaupo, tapos sumugod siya dahil sinasabi nito na wag mo na akong kakamayan. Kakamayan mo pa ako, sinisiraan mo naman yung pamilya ko, mga ka-GP Natics. Sa totoo lang, hindi naman kailangan siraan yung pamilya mo. Sa totoo lang, mayaman kayo, pero sirang-sira yung pangalan ninyo. Diba? Oh. This was Sunday Mass because October 13 was a Sunday. And like you said, fifth encounter nyo na ito. But it's also October 13, right? So ito yung unang Sunday after matapos nung filing ng COCs. Okay lang yan, Angelina Soriano. Okay lang yan kung late ka lagi ng panonood, walang problema yan. Salamat din kung nagustuhan nyo yung natin, yung kanta, yung opening song natin.
we know naman from mga kwento din ng mga ibang politiko na pagtatakbo, usually may usapan yan. You actually know who's gonna run against you. Alam mo naman, no, may mga bubuwit or sometimes it's public knowledge. In your case, may lamat po ba kayo ng pamilya ni Senator Villar or even personally? I have no personal issues against the senator. Siguro, it's just so happened when I filed my certificate of candidacy, I questioned her moral authority to lead the city because of the issue doon sa taxes. Ito yung pinakita ko, yung I exposed them, yung kanilang... Yun pala mga kababayan. Now I got it. Dito rin pala nanggaling yon kasi the first time I watched this video, I haven't on this timeline. So ngayon, lumalabas pala, ito nalalaman na natin yung katotohanan ha, mga kababayan. Lumalabas ngayon, Mark Anthony Santos expose yung family po nila Villar. Lumalabas dito na ito mga Villar mayayaman, pero hindi po nagbabayad ng tax. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang yaman, hindi nagbabayad ng tax. Ay, huli. Manang Alex Sanchez, shoutout sa'yo. Delinquent taxes sa Las Piñas. And yun po ang issues sa elections. And then, of course, yung reclamation project, which ino-oppose po ni Senator Villar, na we are supporting po. The city government is pushing for the reclamation project na ino-oppose po ni Senator Villar na natalo po siya sa Supreme Court. So, yun po ang mga issues sa amin dito sa Las Piñas. Could you expand on the delinquent tax issues, Councilor? Which Villar companies are these? Actually, doon po sa report ng City Treasurer's Office, for decades po, yung Brittany Corporation, Villar Sipag Center, Villar Sipag Atega Foundation have not paid the real property taxes for a number of assets in the city, including Mela Hotel, 3 Evilla buildings, Portofino Commercial, and the Villar Sipag Center po. So, after giving the notice po from the treasurer, sila po, they wrote a letter to the city government asking for amnesty. Decades po ito, no? Hindi po a year or two Ay, lang grabe po. naman yun. Humihingi ng amnesty. Decades. Mayaman. Gusto makalibre. Ayop na yan. Hindi, di ba mga kababayan? At kung ito naman pala, ito totoo, kasi unang-una, tingnan mo kung paano ko sinabing bastos ang mga Villar. Particularly itong si Cynthia. Isipin nyo po, mga ka-GP. Simbahan. Di ba, simbahan? Nagsisimba kayo. Yan ay bahay na paraan para tumawag kayo sa Panginoong Diyos. Napaka-solemn. Di ba? Dapat hindi gagawa ng ganyang istorya dyan o hindi ka gagawa ng ganyang eksena. Kung maaari, siguro doon na lang sa labas. Or hindi rin yan yung right avenue to do that. Mga ka-GP Natics, kung ito sinisiraan ka talaga ni Mark Anthony Santos, this is actually my opinion, that is not the right avenue. Kung tingin mo, yan ay hindi totoo, sinisiraan ka nila, abogado ka, tawag dito, mayaman ka, senadora ka, may pera kayo. So why don't you file it in court? Kasuhan mo ng libel. Diba? Pag nanalo ka, dadagdag ulit yaman mo kasi magbabayad si counselor sa'yo. Babayaran din niya yung mga nagastos mo. Babayaran din niya yung sa abogado mo. Baka may makuha ka pa. Sa iba. Diba? Pero ikaw, astang ikaw ang hari, reyna dyan sa lugar ninyo, sa simbahan mismo pinakita mo yung ugali mo, nang away ka, nanugod ka ng tao, diba? Mga kababayan, yan ba yung ugali
na dapat ipinapakita ng mga politiko, I mean politiko. Kasi ugaling politiko yan, mga ka-GPnatics. Walang ano, di ba? Walang GMRC, hindi ata nakapag-aral ng GMRC. Puro pera ang pinag-aralan, mathematics on how to get money. Diba? Puro multiplication ata and addition ang pinag-aralan. Kasi dito, simbahan yan, dapat igalang natin kahit papano. At ikaw bilang mayaman, nakapag-aral naman siguro kayo, dapat hindi nyo dyan. Pinag-uusapan yung bagay na yan. Kung kumprontahin mo yan sa korte. Diba? Sa korte. Oh. Sabi ni Ma'am Mona Nases, siguro ang Diyos nila ay ang pera. Kaya pati sa simbahan, walang respeto. Kaya nga sabi ko nga, mga ka-GPnatics, nandyan ka sigurado, Kristiyano ka. Now, mga ka-GPnatics, nandyan ka para magsimba. Nandyan ka para mataimtim na manalangin. Pero, parang yung sarili mo, nasa simbahan ka na, hindi mo pa mapigilan. What more? Yung nakikita nating mga ibang video niya, kaya pala ganun siya umasta. Kung sa simbahan, ganito na umasta sa ibang lugar pa. Diba? Oh, Ma'am Trigger Woman 888. Down payments of their real property. So, when I questioned her moral authority to lead the city, imagine niyo naman po, pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Eh, yung mga kumpanya po nila, hindi po nagbabayad ng tamang buwis o Naku hindi po. nagbabayad at all. Apo! For example, after hearing po dun sa City Council, they paid a sum of 151 million pesos po, almost 152 million pesos doon po sa kanilang delinquencies, and meron pa po silang more than 70 million na hindi binabayaran ngayon. That's why I'm questioning their moral authority to lead the city. Councilor, Imagine niyo po. Sige po, go ahead po. no, Councilor, just going back on that incident sa simbahan, nangyari yon, it happened before the Mass began, correct? Kasi naririnig po namin yung lector. So, within the whole Mass, di ba, meron pong pagkakataon to give a sign of peace. Well, hindi na po kayo nagkaroon ng encounters, there's no other communication or anything right after that. Actually, it was a concelebrated Mass officiated by the Parañaque Diocese Bishop Mercado. And in fact, he witnessed the incident. So, he requested for a special blessing sa mga candidates. So tama naman po si Senator Villar na ang sinabi niya sa'yo is, Mark, wag mo akong kamayan, something like that, di ba? Don't say hi to Opo, me, opo. don't shake my hand. Is Opo, that what she opo, told opo, you? opo. Okay, ano pong sinagot niyo sa kanya nung sinabi niya yon? Actually, nung unang encounter po namin, when I shook her hand, sinabihan niya po ako. Galit na po siya. Galit na Okay. po siya. Kaya, ang ginawa ko po, kinamayan ko po yung nephew niya, na counselor din. So I went back to my seat. Ito pong nakikita niyo sa video ngayon, after going back to my seat, tumayo po siya ulit. Tapos sinugod niya po ako doon sa upuan. Kaya po nagulat si Vice April. Oo. Makikita niyo sa video. Nephew niya yun sa April. Yung kanyang niece. Oo. Yung Ah, po niece- ang niece pala. nagulat. Oo. Counselor, you're up against, it's going to be an uphill climb for you as you try. Di ba, mga ka-GP na, sorry. Nagtataka ako, ano, sabi nga ni Councilor Mark Anthony Santos, talagang kino-question ko yung pagli-lead nila dito sa Las Piñas. Indeed, sila ay nasa pwesto talaga. Nasa Senado, nasa Kongreso rin si Camille so far. Si Mark Villar, nasa Senado din. At kung titingnan ninyo, sila yung mga malalaking tao na hindi nagbabayad ng taxes, mga ka-GPnatics. Tapos sinasabi ninyo na kayo ay matuwid, na kayo ay mabuting tao. Diba? Parang hindi ko na talaga maintindihan ng mundo. Kaya sabi nga ni Tita Carclea kanina this is how you know they are Duterte's allies magkaughali. Talagang mga kababayan, pakitang tao, tingnan nyo, simbahan, 'di ba?
minumura ang simbahan, tapos recently nakikita natin nagdadasal-dasal na kunwari. Sila Duterte. Tapos itong mga to, taong matuwid, pero hindi man lang nila makontrol yung kanilang anger, yung kanilang galit, yung kanilang emotion. 'Di ba? Na nasa loob ng simbahan, at least pagpasensyahan mo muna. I will take this in court. Ganun na lang, I'll file everything in court. At doon na lang magkaalamanan. Sana ganun eh. Wala. Wala tayong nakikitang ganun. At saka parang walang remorse si Cynthia. Ang sinasabi niya pa, instead na mag-sorry, mga kababayan, ang narinig pa natin, nagyayabang. Dahil mataas daw ang kanyang grado, mataas daw yung kanyang performance rate, kaya siya ngayon binabatikos. And I really totally disagree with her. Kasi binabatikos siya, mga kababayan, mali naman talaga na hindi ka magbayad ng taxes. 'Di ba? At tama lang din naman na sabihin 'yon na wala kang karapatang maging mabuting halimbawang leader kasi ikaw hindi ka nagbabayad ng tax. So kung sinabi niya na sinisiraan, mga kababayan, palagay ko hindi naman sinisiraan kasi nagbayad nga kayo ng 151 million eh. Yan pa lang yung binayaran ninyo. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Mark Anthony Santos. Tapos ngayon sasabihin mo, maganda kasi yung performance ko kaya ako binabanatan. Ang layo, di ba mga ka-GPnatics, just to divert the situation at makakuha ka na naman ng simpatya at mailayo yung kwento sa totoong pangyayari, gumagawa ka ng eksena. Betty Hermia, nako, mayaman hindi nagbabayad ng tax tapos ang sahod niya sa Senado, tax ng taong bayan. Wow, kurap ka, gali, day. Diba? Napakaliwanag nun, mga kababayan. Ayaw mo magbayad ng tax pero binabayad yung sahod mo na kinukuha, tax ng bayan. Dapat dito, mga ka-GPnatics, kaya tayo, huwag na natin iboto yung mga yan. Lalo lang yan magpapayaman. Diba? Okay. So next topic tayo. Ngayon ko lang nalaman kaya pala may nakita ako doon kanina. Akala ko, nagsisinungaling lang talaga si Villar tungkol po doon sa pwesto, tapos kung bakit siya sinugod, at yung sinasabi niya na, I was just a performer. Kaya nga ako inaatake ngayon. Yun pala, kaya siya inaatake talaga dahil totoo na hindi nagbabayad ng taxes. Kaya siya galit na galit. Siguro, galit siya, in-expose ni Mark Anthony Santos ang kanilang kasalanan, ang kanilang itinatago. Di ba? Hinabol na po